Good afternoon again to everyone and welcome again to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuporta at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag na wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to mula umpisa hanggang hulihan, and don't forget to share this video. So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng itong ang dalas nilang magyabang ng mga yaman nila, lalong lalo na yung sisterette niya, yung bunso niyang kapatid na si Jella Ataide, na talagang 23 anyos pa lang, talagang may sarili ng bahay at may sarili ng helicopter. So ito na guys, watch this, mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. Ito daw kinasat kanila kapag pumupunta sila sa kanilang beach house sa Punta Fuego. Yay! So, 30 minutes lang. Lampas lahat ng traffic sa EDSA kapag mag-cover. Oh my God! Nadaanan natin yung building namin. Wow! So cool! All times. I haven't been getting hilo naman ate, pero today, Malala. kaya it's windy eh. Cool. Perfect. Yes. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si Titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, 23 years old pa lang tong kapatid ni Mr. Spotted or ni Arjo Ataide na si Jella Ataide, munti ka na maging Leia. Na 23 anyos pa lang hindi ko to kaedad, mas matanda sa akin to. 23 anyos pa lang, talagang may sarili ng bahay, may sarili ng helicopter na kung saan gamit niya na talaga pagka pumupunta siya sa kanilang beach house or sa resort nilang mag-anak. So eto din pala isa din pala tong Nepo baby guys. Kung hindi nyo alam yung Nepo baby na salita, google nyo na lamang, okay? Kung alam nyo yung Nepo baby na salita, yan yung nauusong salita ngayon sa mga pinanganak na may yaman na kaduda-duda na agad. 23 anyos baguhang artista pa lang to ng Kapamilya Network or ng ABS-CBN, may ganito na agad na yaman, di ba? May ganito na agad na ari-arian, di ba? May ganito na agad helicopter. Aba, saan galing yung perang pinambili mo dyan, di ba? Saan galing yung perang pinambili mo dyan? Ang alam kong project mo pa lang, di ba? Yung ano ba yun? Yung high street ba yun? Or yung high school ba yun na palabas? Yun pa lang ang first na palabas niya sa Kapamilya Network, tapos nagkaroon na agad ng ganyan, di ba? First time na artista pa lang yan first time lang yan mag-a-acting, tapos may ganito ng yaman. Ayun naman pala. Now we know kung ba't nagkaroon ka ng ganyan. Dahil nga pala may kuya kang kurakot, diba? May kuya kang isa sa mga nangurakot or isa sa mga nagnanakaw ng kaban ng Pilipino, diba? Wag na tayong magtaka mga ka-EDN kung ba't nagkaroon ng yaman. Ito sa mga nagtataka yun, syempre bulag-bulagan dyan. Syempre magtataka din kayo, ba't nagkaroon sila ng yaman ng ganyan? Or ba't siya nagkaroon ng yaman ng ganyan? 23 anyos?
Diba? Para magkaroon ka ng helicopter, magkaroon ka ng sarili mong bahay, magkaroon ka ng sarili mong ari-arian, diba? Magkaroon ka ng mga ganyang bagay na hindi naman nararanasan ng mga kaedad niya, diba? Na hindi naman niya nararanasan. Liban lang talaga kung sobrang bongga kang yaman o bonggang-bongga yung yaman mo. Diba? Yung galing sa malinis na paraan, yung kayamanan mo. Kaso nga, diba, biglang yaman sila. Ito din kapatid niya, nakapapasok pa lang sa showbiz. Talagang kahina-hinala ng yaman. Diba? Ngayon, nasaan na kayo ngayon? Dati ang yayabang ninyo ang yayabang ninyo magpapost, magagagala, magpapost sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook pages ninyo, diba? Sa TikTok ninyo, ang yayabang ninyo magpapost noon na. Pero nung yung flood control, nung yung flood control project, bigla kayong natahimik, diba? Bigla kayong natahimik, biglang nawala yung kayabangan ninyo Ano nangyari? Katotohanan ba? Real talk ba? Na-real talk ba kayo? Kasi pati yung sister ni Jokla o ni Arjo, diba? Yung sister niya na asap lang naman ang kanyang project, pati yung ano ba to? Pati yung mga asap lang pala ngayong 2025 ang kanyang project. Okay, o baka tinanggal na rin siya sa musical variety show na yon, or sa musical show na katapat ng All Out Sundays, every Sundays, diba? Na siguro na-realize din ng management talagang kailangan na nila tanggalin dapat ang ganyang klaseng tao na kahina-hinala yung yaman. Biruin mo ilang taon pa lang siya sa showbiz. Siguro wala pang isang taon o may isang taon na, di ko alam kasi hindi naman ako nagpa-follow dyan sa pamilyang yan, diba? Hindi naman ako nagpa-follow dyan sa mga walang iyang yan. So paano ko malalaman kung ilang taon na sa showbiz yung kapatid niya, yung taong yan? Ito nga, diba? Diba? Ako guys 21 years old pa lang ako, diba? Nagpupursige para maabot ang mga pangarap. Pero yan, diba, 23 years old. Diba, 23 years old, biglang yaman, biglang nagkaroon ng sariling mansion na dapat isa magulang pa rin talaga na nakatira at that age. Huwag niyong sabihin na independent yan, diba? Huwag niyong sabihin na dapat magsulo na yan kasi 23 na yan. Kasi nagsusulo na yan kasi nga may yaman na yan na hindi naman sa malinis na paraan or hindi naman sa pag-aartista na kuha, okay? Or hindi naman niya na pinaghirapan sa pagiging artista niya or sa pagiging actress niya. Isang project pa lang ang napagdadaanan niya, diba? Tapos nakikita sa every Sunday, ganun na agad kalaking kinikita na. Talaga ba? Para makabili ng helicopter, makabili ng mansion, makabili ng mas tabi-tabi pa sila ng bahay kunwari si Arjo, tapos ito si Jella, diba? Magkakatabi, tapos yung nanay nila katabi pa din nila, diba? Tapos may sarili kasi ng mga kasangkapan sa bahay. Alam ko hindi naman galing sa mabuting gawain ang kanilang mga yaman. Kaya dapat talagang imbestigan nila yung sister ni Aso, no? Na talagang kahit nahinala na rin talaga yung yaman. Diba? Artista lang yan, baguhan na artista lang yan. Starlet pa lang yan kumbaga, diba? Starlet pa lang yan kumbaga na hindi ko na nga rin talaga nakikitang nagsasasayaw yan sa TikTok Baka nawala ng apong, nawala ng kayabangan, diba?
Ikaw ba naman guys, masangkot yung kapatid mo, masangkot ang anak mo sa ganyang usapin, eh, hindi ka pa ba mawawalan ng mga gana na magtititiktok or magpo-post sa Twitter, Instagram, even YouTube? Kung yan yung mga nagbanggit kung pwede ninyong pagkakitaan, baka sakaling pwede pa kaming maniwala, diba? Pwede pa kaming maniwala na yan lang talaga yung ginagawa ng kapatid niya, na talagang isa pang nepo baby, diba? Na hindi galing sa mabuting pamamaraan ang yaman na natatamasa, diba? Unlike other best friends niyo sa showbiz, diba, na may sariling yaman, may sariling lupa talaga, may sariling bahay, di ba? May sariling lupa, hindi naman talaga, di ba? Ayaw ko na lang talagang mag-name drop ng mga best friends niya sa kabilang istasyon or sa ABS-CBN, di ba? Or sa Kapamilya Network, kasi nga ayaw ko naman din ma-bash. Okay? Kaya, ayun na nga lang mga ka-Aldab Nation. Diba, kung hindi pa kayo talaga sanay na talagang iba talaga yung yaman nila sa natural na yaman, diba, nang nagsisikap na nang nagtatrabaho mabuti, diba, kaya pwedeng lumabas-labas ng bansa. Pero kung ganyan na talagang kahinahinala yung yaman, kahinahinala ang naipupundar taon-taon, na talagang iisang project pa lang talaga ang pinagbibidahan niya. Although hindi naman siya talaga yung bida dahil main kontrabida siya doon or kontrabida siya doon, diba? Hindi siya yung main character, okay? Ang mga tawag dyan guys pa main character, okay? Mga tawag dyan sa mga yan ay naku, talagang mga nepo babies. At eto takot na rin silang magagagalaw, and siyempre magpo-post ngayon sa social media kasi nga nalalaman na yung mga baho nila, nalalaman na yung mga sikreto nila na kahit tagal-tagal na nilang iniingatan, diba? Eto lang ang masasabi ko sa inyo. Display pa more sa mga vloggers, display pa more talaga. Mag-video pa kayo, magagaganyan pa kayo. Pinapakita nyo lang talaga kung ano talaga ang ginagawa ninyo, at kayo lumayaman ng bonggang-bongga, diba? Na alam naman natin na hindi talaga sa malinis na paraan o pamamaraan galing ang inyong kayamanan, diba? Galing sa masama ang inyong yaman. Yun yung totoo dun mga ka-Aldab Nation. Ako, talagang dito pa lang naghinala na ako nung nakita ko tong video na to. 23 years old, kabago-bagong artista lang na ito tapos may sarili ng helicopter, may sarili ng bahay, nakayulay na sa pamilya na, diba? Kapal naman ang mukha, diba? Para magkaroon ka ng ganung bahay, magkaroon ka ng kotse, tapos ay magkaroon ka ng hindi lang kotse guys, helicopter, chopper, talaga na as in sobrang bonggang yaman na talaga ang makaka-achieve ng ganon. Na-achieve na naman din yun guys, okay? Na-achieve niya na nga ngayon yan dahil yung kuya niya isa sa mga kawatan or isa sa mga nagnanakaw na kaban ng Pilipino. Yan yung katotohanan. Kung hindi mo pang-gets kung anong katotohanan na yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ang importante, alam na namin ang katotohanan at alam namin kung sino dapat ang malagot sa batas. Ngayon, hindi na sila nagdi-display kasi nga nanginginig na sila, nangingisay na sila sa takot, nangingisay na sila sa kaba dahil baka mamaya isa-isahin na sila, diba? Isa-isahin na silang
imbestigahan. Hindi lang si Aso, kundi yung buong pamilya niya na talagang kahina-hinala yung laman. Okay? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye.